kita sa Misa Christi, sa lamisa ni Kristo. Nganong lamisa mangyod mga igsoon, tungod kay sa matag pamilya, ang lamisa mo'y sentro sa tagsa-tagsa ka panimalay. Diin na kita mag-istoryahay, din na kita magsubok sa atong mga problema. Atong isulti sa atong kapita sa kinabuhi, ang atong mga kakapoy, kalisod, na atong na-eksperyensya sa kanaadlaw sa atong kinabuhi. Brothers and sisters, din na usap kita makatapok. Alon, atong istoryahan kung unsa man ang mga nahitabo sa atong kinabuhi, sa atong kaminyoon, o diha sa atong panimalay. Brothers and sisters, sa lamisa ni Kristo, ang magtiayon gidawat na dili hingpit sa Ginoo. Pilaman kanato ang misulod sa kaminyoon nga nagahom nga perpekto kini, hingpit kini. Apan luyo niining tanan sa atong panaguban, makasinati kita og kalisod, makasinati kita og kabalaka, mga problema, mga kalisdanan. Sa lamisa ni Kristo, brothers and sisters, dili pangitaon niya ang perpekto nga magtiayon, kundi ang mag-asawa, ang magtiayon nga andam mulingkod uban kaniya. Brothers and sisters, sa matag magtiayon, daghan kita og nasugama ng mga buwanan kita usamay ug insakto na pangisip tungod sa mga gumunhaw sa atong kinabuhi. Mao nga gitawag kita sa atong Ginoo diha sa iyang lamisa. Alon kung unsa man ang atong mga problema, iya kita upay. Brothers and sisters, sa lamisa ni Kristo, adunay pagsakripisyo o paghalad sa kaugalingon. Sama sa gihimo ni Kristo diha sa katapusan kaniha. Alon mo pasiguli ang relasyon sa bana o sa asawa sa magtiayon. Aduna usahay-usahay pagkasumpakiay. Alon makatod nato ang panaghimusa, ang panagsabo. Nga magtiayon nga niya karon unsa man ang angay natong hisgutan diha sa atong kaminyoon, unsa man ang angay natong sakripisyo sa atong kaugalingon, aron makabot nato ang kahamsay o kalinaw sulod sa atong panimalay. Brothers and sisters, diha sa lamisa ni Kristo, ato sa masinatik nga diin atong ablihan ang atong matag lamisa. Aron sa ingon, brothers and sisters, mamahimong kining refleksyon sa lamisa ni Kristo nga diin kung mahitabo ka na ang atong mga problema magaan sa among pananglit, kung doon na kita'y problema sa atong mga anak. Sa lamisa sa ni Kristo, brothers and sisters, pwede natong imbitahon ang atong mga silinan, ang ubang mga tao, atong kining pag-aablihan alang kanila. Sa lamisa ni Kristo, mga igsoon ko, daghan ang atong mahimo nga kaayuhan para sa uban. Brothers and sisters, sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, mamahimo kayo kini nga Misa Christi, mamahimo kini nga lamisa ni Kristo. Tungod kay ang atong matag pamilya gitawag man usab nga domestic church. Nga diin mamahimo kita ng mga gabayan alang usab sa uban. Labi na kadtong atong mga igsoon, mga silingan nga nakasinabi usab ug dili maayo makahimtang sa ilang panimalay. Dili maayo makahimtang
kahimtang sa ilang relasyon ug dili maayo ang kahimtang sa ilang kaminyo. Brothers and sisters, dining kabuntagon, manghinaot kita nga unta ang pagtawag sa Ginoo kanato sa atong pamilya, sa atong kaminyo, nga unta mamahimo kita ang instrumento para sa uwan. Gitawag kita dining kabuntagon aron sa inyong brothers and sisters kung unsa man ang sitwasyon sa atong kaminyo. Iya kining pag-aayuhon kung ang atong gugma sa matag usa sa atong asawa, sa atong bana, kung nagkabugnaw na kini, iya kining painit. Brothers and sisters, si Kristo nagtawag kanato ning kabuntagon. Manghinaot unta kita nga iya kitang busgon sa mga pagtulungan ning kabuntagon. Brothers and sisters, welcome nining atong Misa Christi sa labisa ni Kristo. CFC Surigao del Norte, welcome kita tanan nining kabuntagon. Ako kinasig ang uban, ang tanan, mamutindog, alon, manganta kita, mamagpa kita. Because it is loud, but because you know the one who is speaking it to you. Those closest to God in Scripture are not those who speak most about Him, but those who remain near Him. This retreat is an intentional decision, a purpose to step away from the noise and return to the one we desire to follow. The goal, brothers and sisters, is not simply to learn something new, but to become more attuned to the God who is already present and is with us now. When relationship deepens, listening follows naturally. S for silence. Silence is not empty. Silence is being available. It's about availability. Silence is the interior space where God finally gives room to work. Is given space to work. Many of us are uncomfortable with silence because it removes distraction. It reveals what is really in our heart. But God does not enter through force. He enters when we welcome Him. If you arrive carrying concerns, kabalaka, problema, expectations, acknowledge them. And then gently put them aside. Silence is the heart saying, Lord, I am here. Next is letter D, tune in. Silence allows us to tune in. God is always speaking, but listening requires alignment, like a signal that must be received on the right frequency. Our heart must properly be oriented, brothers and sisters. This retreat is also a command, a communal act of listening. As one body, we align ourselves not only to God and His voice, but to one another. When a community listens together, it begins to move us together. Letter E, evaluate. True listening leads to discernment. Evaluation is not about asking, umay,
akong ganahan, o may akong kaya. But it is saying that, Lord, what do you desire? Often, the real discernment is not between good and bad, but between what is comfortable and what is faithful. Spiritual growth, brothers and sisters, frequently requires our honesty, the courage to see where we are resting or resisting God's invitation. At times, we may recognize that we are avoiding something that is God or an invitation from God. But, brothers and sisters, let us evaluate, and it requires honesty, because honesty opens the door to grace. Grace enters not when everything is clear, but when heart is truthful. Letter N, navigate. Discernment eventually asks for response. Navigation means choosing to stay on the course of action once the direction is given. Brothers and sisters, once we feel God is leading us in this thought, bringing us in this place, we must navigate towards that. Faith is not the absence of difficulty. It is the decision to keep walking with God's guide, with God as our guide. The journey may be demanding, the road may not be straight, but when the Lord leads, even uncertainty becomes meaningful. When we lower our voice, brothers and sisters, intensify our relationship with the Lord, and embrace silence, we tune in. The table is set. Our Lord is present. He does not ask us to rush. He asks us to be